Epektibo nga ba ang batas na NCAP sa bansang Pilipinas? Ang NCAP o No Contact Comprehension Policy ay isang batas sa kalsada. Ito ay isang digital policy na kung saan imbis na MMDA enforcer ang huhuli sa mga lumalabag sa batas trapiko, ay CCTV na lang ang mga huhuli. Matatanda ang pinatupad na itong NCAP noong 2022, pero hininto nila ito dahil sa kadahilanang marami pang kailangang i-improve sa batas na ito. Pero ngayong kasalukuyan, 2025, ay binalik ang NCAP sa Pilipinas. Ang tanong, makakatulong ba ito sa bansang Pilipinas o mas makakalala lang sa trapiko? Dahil curious ako sa batas na NCAP, ay ngayong araw ay pupunta kami sa kalsada na pinaka-naapektuhan ng NCAP, ang Commonwealth Avenue. So yung mga kaibigan, ngayong araw ay pupunta kami sa kalsada na kung saan pinaka-naapektuhan ng NCAP. Pupunta tayo ngayon sa may Commonwealth Avenue at tingnan natin kung ano mga kaganapan dun, tol. Kung may mga lumalabag pa ba sa batas ng mga motorsiklo, kung pumupunta pa sila sa ibang linya, kung hindi ba sila nag-i-stay sa motorcycle lane. At magtatanong tayo sa mga riders kung ano masasabi nila sa NCAP na program, di ba? Tara. Dali-dali na kaming umalis ng bahay para makapunta sa Commonwealth Avenue. Sa North Fairview pa lang ay ramdam na yung traffic. Tinuloy-tuloy lang namin ang aming biyahe hanggang sa makarating kami sa pinakasimula ng motorcycle lane dito sa Commonwealth. Sa bungad pa lang ay makikita mo na ang signage ng NCAP. Kaya dito na natin makikita kung ano na ba ang sitwasyon dito. Ito na ang una naming daan sa motorcycle lane. Nung una ay maayos naman ang lahat. Lahat na nakakasabay naming motorsiklo ay sumusunod naman sa motorcycle lane. Pero maya-maya lang ay nagulat kami dahil may mga iilan pa ding motorista ang mga lumalabas ng motorcycle lane. Hindi namin alam kung sinasadya ba nila lumabas ng motorcycle lane dahil hindi sila takot sa huli o hindi nila alam na meron na ulit NCAP na batas. Pero may mga iilan din na mga bus at jeep na nakaharang sa motorcycle lane. Meron ding private vehicle ang dumaan sa motorcycle lane kaya nabusinahan siya ng mga riders. At paalala lang din sa mga motorista na dumadaan sa Commonwealth. May mga putol na linya dito ang motorcycle lane at may mga parte ng Commonwealth na nag-iiba bigla ang linya ng motorcycle lane kaya dapat alerto kayo. Sa mga hindi nakakaalam, ang batas na NCAP ay hindi lang sa Commonwealth Avenue ipinatupad. Ang mga sakop ng NCAP ay ang mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA, C5, Katipunan Avenue, Marcos Highway, Rojas Boulevard, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, West Avenue, E. Rodriguez Avenue at Buendia Avenue. Kaya panatilihin ng disiplina sa kalsada. So yung mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, tol. At ngayon sisilipin natin yung daloy ng trapiko. May mga lumalabas pa rin ng linya ng motorcycle lane. May mga hindi pa rin sumusunod. Hindi ko alam kung sinasadya pa nila o hindi pa nila alam na may NCAP na ulit. Ayun o, tayo mo kagaya niya no. Oh, binubusinahan siya kasi nakaharang siya sa motorcycle lane. Ayun yung mga nirereklamo ng mga ibang motorista, ng mga riders, na dapat tinuhuli din daw yung mga pumapasok sa linya ng mga motorcycle kasi unfair naman daw kung ganun. Yung mga motorsiklo bawal pumasok sa mga ibang linya pero yung mga ibang sasakyan pwedeng pumasok sa linya ng motorsiklo. Kaya ayun yung mga nirereklamo ng iba. Marami pa rin mga hindi sumusunod. Hindi ko lang alam kung lahat yan napipitikan ng mga MMDA dito, kung napipitikan nila lahat ng mga lumalabas sa motorcycle lane. Ayun nga yung mga nirereklamo ng mga ibang motorsiklo. Bawal sila lumabas ng ibang linya pero yung mga ibang sasakyan pwedeng pumasok sa linya nila. Ayun o, kagaya nyo, pakita mo boy o. Ayan. Yung bus pumasok sa motorcycle lane, nag-stay siya sa motorcycle lane. Ayun o. Pero walang naguhuli, di ba? Kumbaga unfair din daw sa mga ibang motorsiklo na pumapasok yung ibang sasakyan sa motorcycle lane. Kaya ngayon nahanap kami ng mga motorista dito at tatanungin natin sila kung pabor nga ba sila sa NCAP o hindi. Kaya tara! Dahil tapos na tayong daanan ng Commonwealth Avenue ay ngayon naman ay magtatanong-tanong tayo sa mga tao kung pabor ba sila sa batas na ito. Kung ako ang tatanungin, bilang isang mamamayan na gumagamit ng kalsada, masasabi kong epektibo ang batas na NCAP sa bansang Pilipinas. Bakit ko nasabi? Sa usaping disgrasya sa kalsada, sobrang laking tulong ng batas na NCAP sa usaping disgrasya. Dahil maiiwasan na ng mga motorista ang gumamit ng iba't ibang linya. Maiiwasan ng magsingit-singit sa mga kotse. Pangalawa, magkakaroon ng disiplina ang bawat isa dahil susunod na sila sa batas trapiko kahit walang enforcer na nakikita. Magiging daan ito para masanay ang mga motorista na maging disiplinado. Pero ang tanong, kung ako ay sang-ayon sa batas na NCAP, sang-ayon din kaya ang mga ibang motorista? Pabor po ba kayo doon?
Hindi ako pabor. Sa ngayon sir, hindi ako pabor. Hindi ako pabor dyan sa NCAP eh. Hindi ako pabor sa ano. Kasi mga motor lang naman nahuli dyan eh. Siyempre, may huli dyan na hindi mo naman alam kung tama o hindi. Parang hindi kasi preparado rin yung daan para sa ano eh. Katulad yun, may bike lane sir, di naman nagagamit. Hindi po may pera nila dapat na mauwi nila. Yung ipambabayad pa nila sa violation nila. Sa totoo lang, yung NCAP, hindi pa naman yan pulido eh. Papatupad ka ng NCAP, alam mo na ang gagawin eh, magre-rehabilitation eh. Dadagdagan mo pa ng dagdag traffic. Para sa akin sa NCAP na yan is pabor naman ako dyan kasi yung mga driver nagkaroon ng disiplina. Parang tumitino, marami kasi ring pasaway na driver eh. Halo-halo ang sagot ng mga tao patungkol sa batas na NCAP. May mga taong hindi pabor sa batas na ito. May mga tao namang pabor. Hindi natin maiiwasan na magkaroon ng iba't ibang opinyon ng mga tao dahil sila mismo ang nakakaranas ng epekto ng NCAP. Pero para sa'yo, pabor ka ba sa batas na NCAP? Ops! Bago matapos ang video, baka bago ka lang dito sa channel ko. Hindi mo ba alam na mamimigay ako ng 2 iPhone pag umabot ako ng 100,000 subscribers? Kung hindi mo pa alam, ngayon alam mo na. Gusto mo ba ng iPhone? No? Madali lang naman. I-subscribe mo lang yung YouTube channel ko at qualified ka ng manalo ng 2 iPhone na ito. Ano lang kadali, kaya kung ikaw na nanonood ay hindi pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? I-subscribe mo na yan. Malay mo, para sa'yo pala isa sa mga iPhone na ito. Kaya subscribe na!